Uy, wow, orange. Ooh, yummy and fresh orange. Hello guys, it's me again, Sir Xjerd. So for today's vlog, ituturuan ko kayo kung paano magtanim ng orange. Gusto nyo bang matuto magtanim ng orange? Tara na at panoorin ang aking vlog. Pero bago yan, magkumustahan muna tayo. Kumusta kayo mga kaubas natin dyan at sa mga ka-farm natin dyan na mahilig din magtanim tulad ko? So kumusta kayo? So matagal-tagal din akong nawala dahil na-busy din ako sa pag-asikaso ng buhay sa pag-take ng board exam. So isa na akong licensed professional teacher ngayon. So glory to God. So ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating vlog, alamin muna natin kung ano ba itong hawak kong ito. So ito ay orange, o tinatawag din itong Citrus reticulata. Ito pala ay isang uri ng mandarin, orange mandarin. So ang scientific name ito ay Citrus reticulata, yung isang uri ng orange, variety ng orange. Yan. So ngayon aalamin natin kung ano ba yung benefits ng pagkain ng orange. Ano bang benefits na makukuha natin sa pagkain ng orange na to? So ayan guys, nabalatan ko na yung mandarin orange na hawak ko kanina. Ayan. So aalamin natin kung ano bang mga benefits nito sa pagkain nito guys. Ayan. Sa tingin pa lang mukhang masarap na, no? Ayan. Ang sarap. So ayan mga lodi fish, mga farm natin dyan, sa mga kaubos natin dyan. So bakit nga ba mahalaga ang pagkain ng orange? So unang-una, para sa atin, siyempre tao tayo, nagkakasakit din tayo. So kailangan din natin na mapanatiling malusog yung ating pangangatawan. So unang-una, maganda ang orange sa brain function, sa utak. Maganda ito sa utak, na sa pag-function ng utak natin. At pangalawa, sa ating mata. Maganda ang pagkain ng orange para mapanatiling malusog ang ating mata. Sa kutis, maganda din ito sa kutis, sa ating balat. At higit sa lahat, yung yung sa cardio natin, yung blood pressure, nakakatulong itong ma-lower yung blood pressure natin. Nakakapagpaganda din ito ng tibok ng puso. So ano pa bang benepisyo nito? Nakakapag prevent siya ng cancer. Naiiwasan yung cancer kapag kumakain tayo ng orange. So isa din ito sa benepisyo ng orange. At syempre, hindi ko makakalimutan, yung isa sa benepisyo ng orange ay syempre magkakaproblema tayo is depression. Depression, yan isa sa mga kalaban natin ngayon, depression, kapag problemado tayo. So kapatid, mga kaubas at mga ka-farm natin dyan, at sa mga subscriber ko dyan, sa mga supporter ko, so ang orange nakakatulong sa pag-prevent ng depression. Kaya pag depressed ka na sa buhay, kumain ka ng orange at nakakapagpaganda ito ng mood, nababawasan yung depression sa ating buhay at gumagaan yung ating isipan, di ba? Kapag kumakain tayo ng prutas, saka healthy ito, healthy. Kaya I recommend na kumain tayo ng orange. So paano nga ba ang pagtanim nito ng orange? Para meron tayong sariling tanim nito na pagdating ng araw, mayroon tayong pipitasin. Sabi nga, kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin, di ba? Kaya ituturo ko sa inyo ang pagpropagate at pagpapatubo ng orange, kung paano nga ba ito. Siyempre, may laman pa siya. Siyempre, kakainin ko muna yung laman. Mamaya ipapakita ko yung buto. At siyempre, bago natin makuha yung buto, kakainin muna natin to. Muna kakainin ko na muna siya. I'll be right back. At mga kahalaman, daming benepisyo nito, kaya kumain din kayo ng orange. So ito guys, yung kabuuang buto na nakuha ko dun sa isang
isang mandarin, isang bunga na mandarin, ano. So ganyan siya karami. So ituturo ko sa inyo kung paano ang pagpropagate ito, pagpatubo nito, ano. So ayan mga kahalaman, ito na yung buto ng orange na nakuha natin. So ano ba ang next? So ang next natin is ilalagay natin siya sa palanggana na may tubig, ano, para makita natin yung lilitaw. Kasi yung mga lilitaw na buto, yun yung hindi pwedeng itanim, ano. Ayan. So tingnan natin. Ayan siya guys. So meron lumulutang na isa. Meron ito. May lumulutang na ito. So isa. So ayan. So hindi yan tutubo, ano. Yung mga lumubog, yun yung tutubo, ano. So alisin ko na tong isa. Ayan. Ito yung lumitaw. Yan. So wala yan laman. Kaya alisin ko na to. Ayan yung mga natira. Yun yung ipopropagate natin. So ang next natin ito, tutuyuin natin ito gamit yung paper tissue, ano, yung mga tissue natin dyan. Yan yung gagawin natin pang tuyo nito. So ayan guys, papatuyuin natin yung mga buto ng orange. Ayan, lalagyan natin dyan para matanggal yung basa, yung tubig tsaka yung dulas nito, ano. Ganito yung gagawin natin. Ayan. Ganyan din natin siya para mawala yung dulas at saka yung mga tubig, kasi nilagay natin ito sa tubig kanina. Ayan. Ayan, okay na yan guys. So ang next natin na gagawin ay babalatan ito. So ano nga? Babalatan. Kasi makikita po natin, meron yan outer shell. Yan. Yan yung mahirap, nagpapahirap sa kanyang sprout, pag-sprout, ano. Kaya tatanggalin natin yan, tutulungan natin yung orange na mag-sprout, ano, kasi ipopropagate natin to. Ayan. Tatanggalin natin yan. So pakita ko kung paano. Babalatan natin yan guys. Ayan. Makikita niyo, binabalatan ko po, ano. Wait, ayaw mag-focus eh. Ayan. Ganyan. Let's remove the shell. Yun. Pero dahan-dahan lang tayo, hindi naman masusugatan yung laman ng buto. Tanggalin lang natin yung balat. Ayan. Ayan, kapag nabalatan na natin, tabi na natin yan, babalatan natin itong lahat. Ano? Babalatan natin siyang lahat. So maulan pala dito sa amin sa Bicol. Kaya kung maririnig nyo, talagang umuulan, ano. Ito na pala yung nabalatan ko. Ayan yung itsura niya. Ayan na. Yung itsura ng nabalatan na buto ng orange. Ayan. So pasensya na, umuulan dito sa amin ngayon, ano. Lalakosan ko na lang yung boses ka para magkarinigan tayo mga ka-farm natin dyan. Ayan. So ilalagay natin siya sa malinis na tissue. So panibagong tissue ito. Ganyan lang natin siya dyan guys. Medyo spread natin ng konti. Ayan. Yung hindi naman masyadong dikit-dikit at hindi masyadong malalayo. Ayan. Lagay natin dyan yung ating nabalatan na buto ng orange.
Yan, ayan na. Ang next step ay itutupi natin ito guys. Tupiin natin. Ayan. Tupiin natin. Ayan. Wait lang. So, ganito yung gagawin natin and sprinkle natin ng malinis na tubig. Ayan. Sprinkle natin. Basa-basain natin yan. Ma-moist. Para ma-moist yung ating buto ng orange. Ayan. Pati dito sa likod guys. Ayan. Basahin natin yan. Sprinkle. Kung may sprayer kayo, pwede itong spray. Wala kasi akong pang spray, kaya sprinkle na lang ng water. Ito pala yung ginagamit ng tubig. Malinis yan guys. Malinis yan. Sprinkle natin ng water. Ayan. Ayan. Huwag naman yung sobrang basa. Ayan guys. Okay na to. Basta makita natin na ganito na siya. Ayan yung mga buto. Eh, kukuha tayo ng Tupperware. O kaya kahit anong lalagyan nyo na malinis. Tapos ilalagay natin dyan yung ating mga buto ng orange. At tatakpan natin yan guys. Ayan. So after natin na mabalatan, ito na, itatabi natin ito sa lugar kung saan hindi nasisikatan ng araw, hindi naman yung masyadong exposed sa liwanag, So, doon tayo sa cool place natin ito ilalagay, so hindi nasisikatan ng araw. So mag-aantay tayo ng 5 to 10 days at babalikan natin itong ating ipopropagate na buto ng orange, Ayan. So, babalikan natin to after 5 to 10 days. Titignan natin, bubuksan natin ito guys. So, ayan lang. Ayan guys. So, ito na yun. Itatabi natin ito sa lugar sa loob ng bahay kung saan hindi nasisikatan ng araw para hindi siya matuyo. So, ayan. So, dapat malinis yung Tupperware natin para hindi siya amagin. So, yan lang. Babalikan natin to after 5 to 10 days. Guys, welcome back sa ating vlog. So, it's me again, Sir Esther. So, after 7 days ng pag-germinate natin o pag-propagate ng ating orange seed ay ito na siya. Ito na siya after 7 days of germination. May na siyang ugat. Ayan. So, bubuksan natin tong tissue at dahan-dahan lang. At ililipat natin dyan sa ating plastic cups. Yung ating mga itatanim na buto ng orange. Yan. Yan ang mga plastic cups ko mga. Yan. Dito natin ilalagay, itatanim. Yan. Dahan-dahan lang tayo sa pagtanggal ng ating tissue. Kasi baka maputol yung ugat. Yun. Ayan, after 7 days. Yes. Dito na siya guys. Ugat na siya eh. Ayun. Yung mga ugat ng ating orange. Ito na guys. Yan. Tekay ka muna dito. Yun. So dahan-dahan lang tayo para hindi maputol yung kanyang ugat. Dahan-dahan lang. Itong isa di pa ito nag-germinate pero kung yan. Ayan guys, kung makikita nyo. Yun. Ayan. Ayan guys, yung mga buto ng orange.
tatanim ko na siya dito. Ayan. So, ito yung buto niya. Ito yung buto. Ayan. Itatanim natin yan. Pababa yung ugat. Yung ugat niya pababa, ano guys. Ayan. Pababa yung ugat. Bawa dito. Lagyan ko siya ng yan. Lagyan ko siya ng ayan. Ganun lang. Yan. Tapos tatakpan natin yan. Ganun din sa iba. Lalagyan ko muna ng butas. Padang ko ihuhulog yung buto, ano. So magtanim pa tayo. Dito, lagyan natin dito. Yan. And i-close natin. Yan, tanim lang ng tanim mga lodi. Para may tayong aanihin, di ba? Dahan-dahan po sa paghawak ng buto ng orange para di maputol yung ugat. Ano? Yan. Yung hindi naman masyadong malalim yung tanim. Para hindi rin siya mahirapan tumubo, ano. Hindi mahirapan yung tubo. Yan. Make sure na yung ugat pababa. Yan. Ang baba po ito, pag ganyan din yung ugat pababa din po, ano. Ayan, pababa yung ugat niya. Gawin natin dyan. Ayan. Dito. Ilipat ko dito. Isa. Yan guys. And lastly, yan, what we will do next is lagyan natin ng water. Yan, lagyan natin ng water yung ating tanim, syempre para mabuhay. Hindi mabubuhay kung walang tubig, ano. Konti-konti lang guys, ano, para hindi naman malunod sa tubig yung ating tanim. Sakto lang. Ayan. So tatabunan ko lang ng konting lupa yung mga lumabas. Ayan. Tabunan natin. Guys, yan, okay na yan. So after 7 to 12 days naman, titignan natin kung meron na siyang tubo, ano. So ayan guys, so natanim na natin yung buto ng orange na tinanim natin. So after niya mag-germinate,
aantayin naman natin ito ng mga 7 to 12 days para makita natin yung tubo niya ayan guys. So aantayin natin siya. Ayan. And guys, after 12 days ipapakita ko na yung na-germinate natin na orange galing sa buto ng orange tumubo na po siya, ipapakita ko. Guys, ito na po yung na-get ko na after 12 days. Ayan. After 12 days, ayan na siya. Malaki na siya guys. Ayan. Malaki na po yan. Ayan na siya. Ayan na yung orange natin na mandarin. Ayan. Ayan po. So malaki na siya guys. Ayan. So ayan, so ito na yung tumubo natin na orange So, pero may ipapakita ko sa inyo na malaki ng orange na tanim ko dito So tara. Ito guys yung orange na natanim ko almost 5 years ago na to ayan, malaki na siya. Ayan. So malaki na yan guys. Ayan, so tignan natin. Lapitan natin siya. Ito na yung orange. Ayan ang katawan niya. Malaki na siya. Ayan. So ito natanggalan ko na to ng tinik dati. So may mga bagong sanga. So tatanggalan ko ulit ng tinik para yung tawag dito. Para yung mga nutrients papunta lang sa katawan niya Ayan, kagaya nito guys. Mga bagong sanga. Tatanggalin natin yung tinik na yan. So magagawa ko ng video niyan sa sunod. Ayan, ini-assess ko yung pagtanggal ng tinik. Ayan, gamit ang pruning shear. Ayan. So sa ganito pa lang halaman may matagal din siya mamunga kasi galing siya sa buto. So guys, yung gantong orange na galing sa buto is matagal siya mamunga So 5 to 10 years yung range bago siya mamunga. So ayan. 5 to 10 years po yan bago mamunga Unlike dun sa mga na-market na nagaling dun sa mga namunga ng puno ng orange, yung madali na po yun mamunga So ito kailangan tong abunuhan at kailangan pong alagaan para mabilis din mamunga So ayan, matagal po talaga yun mamunga. At itutur ko kayo sa aking halamanan. Ipapakita ko yung iba pang orange na na-propagate ko. So ayan po yung orange. 5 years na to, almost 5 years na sa akin. At punta natin yung iba kong halaman dito na orange So ayan guys, itong natanim kong itong isa, ibang variety ito ng orange ito. Yan yung tinatawag dito sa Pilipinas na kiyat-kiyat, yung maliit bang orange, yung ganito lang, mga ganyan lang kaliit na orange So yan at meron pa dito, ito kalamansi yan kalamansi. Ito natin yung mga na-trim ko orange dito. Maganda kasi guys yung natatanggalan, pag natatanggalan ng tinik kasi lumalago. Ayan yan guys. Ayan, malaki na yan. Almost 5 years na din yan. Kagaya niya yung nauna kong pinakita. Ayan. Tingnan natin yung katawan niya guys. So ayan. Ayan yung katawan ng orange. Ito. Ayan. Malaki na din siya guys. Ayan. 5 years na siya. So antay-antay na lang tayong bumunga ito. So aabunuhan natin yan. Abunuhan natin yan ng urea. Papakita ko sa sunod kong vlog. And potassium para mabilis mamunga. Spray din tayo. Ayan. So and guys, kung marami kayong natutunan sa aking video, pa-like and subscribe naman ng aking channel. Stay tuned for more tutorial and updates and health tips sa ating halamanan And God bless mga Lodi. See you sa next vlog.